sa bawat isa. Sige po, batiin nyo yung katabi nyo, yung nasa likuran nyo, ng good morning! Ayan, good morning. May energy na ba? O pagod pang naglaba kahapon? Ayan, good morning. It's amazing, no? How God has turned our mourning, our sorrow, and anxiety, our worries into joy. And indeed, the joy of the Lord is our strength. Tama po ba? Amen. And we know na kahit saan man tayo magpunta, ano man yung ginagawa natin, He is within us. And we are not alone in this journey. No, kasama po natin siya. And this morning, no, as we celebrate, no, yung araw na ito, yung pag sinabi mong good morning sa katabi mo, no, dapat nararamdaman po natin yon, no? Hindi lang dahil sinabi ko na good morning. Dapat po buong puso, no, nararamdaman natin. And we will turn that joy, no, in what? Through dancing. No, sasayaw po tayo ngayong umaga. We will give our best. Kasi hindi naman po tayo nagpunta lang dito para magsuot lang ng damit at tumayo. No, we will give our best. Ready na po ba kayong ibigay ang best nyo sa Panginoon? Amen! Lahat ng mga tagumpay na magsabi ng tagumpay! Isa pa po! Tagumpay! Tagumpay! Hallelujah! Tayo pong lahat ay tumayo. Araw-araw, kasayahan, kagalakan ang aming nararamdaman sa inyo, Panginoon. Hallelujah! Yes, Jesus. Ooh, oh, oh. Ooh, oh, oh, oh. Ooh, oh, oh. Ooh, oh, oh, oh. Ooh, oh, oh. Ooh, oh, oh. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos. Come on, church, all declare. Yes, Jesus. Araw-araw di iiwan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos. Ano man maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Say, oh, 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 araw-araw kasiyahan. Come on, church. All declare. Araw-araw kagalakan sa ating Panginoon. Hallelujah. Araw-araw, oh Diyos. Araw-araw. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos, ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. So declare! Ikaw pa rin. Oh, 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 Yes, Jesus, wala kang katulad, Panginoon. Hallelujah. Wala kang katulad, lalala kang katulad. 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 Wala kang katulad, Wala kang kalupa. Wala kang kalupa, lalala kang kalupa. Wala kang kalupa, lalala kang kalupa. Wala kang kalupa, lalala kang kalupa.
dito sa side na to, aawit ng wala kang katulad. Sasagot naman yun dito ng lalala kang katulad. Okay? Tapos magsasign na lang po ako or magbibigay ako ng hint kung magkakapampangan tayo. Okay? Sige nga po, sample. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Okay. Sige po, wala kang katulad, wala kang katulad. O, dapat po lakasan po natin yung boses natin, okay? Sige po, sample. Ang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad. Come on, church! Yes, Jesus, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang kalupa. 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 Ano bang maging panahon? Ano bang pagkakataon? Ano bang maging sitwasyon? Ika'y pupurihin. Ano bang maging panahon? Ano bang pagkakataon? Ano bang minsan ba? Ano bang maging panahon? Ano bang Jesus? Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Uwa-oh, uwa-oh-oh, uwa-oh, uwa-oh-oh, uwa-oh, uwa-oh-oh, Hallelujah! Tagumpay! Amen! Patuloy po nating purihin si Yahweh, ang ating dakila at tunay na Diyos. Hallelujah! Pinupuri ka namin, O Yahweh. Patuloy tayong umawit sa Kanya. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh,
ka, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord, maraming salamat po sa buhay niyo, Lord Jesus, sa bawat isa, Lord, at patuloy nawang kayo lamang ang magningning sa bawat isa, Panginoon. Salamat po sa kagalakan, Lord, na patuloy namin tinatamasa, Lord, sapagkat nasa amin ka, Panginoon. And Lord, patuloy ka namin pupurihin, Lord, at sasambahin sa bawat oras, sa bawat minuto, sa bawat segundo ng aming buhay, Panginoon. Hallelujah. We will worship you in spirit and in truth, O God, because you deserve all the glory, the praises, O God. And Lord, all gratitude, Lord, sa lahat ng mga bagay na nag-take for granted namin, Lord, Panginoon, na hindi namin nabibigyan pasalamat sa iyo. Lord, we give thanks to you, O God, and we lift them up to you. Hallelujah, Jesus. Oh, purihin ka, Jesus. Napakadakila, Panginoon. Come on, church. Buksan niyo ang inyong bibig at purihin, sambahin, hallelujah, ang nag-iisang Panginoon ng ating buhay. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa hamang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya ay aking pupurihin. Oh, church, dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Praise you, Jesus. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan, walang hanggan. Dakila
payman ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan hinahon. Pag-ibig mo alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, oh, dakila ka, dakila ka. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Come on, church! Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo, kapangyarihan mo, kalwalhatian mo. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, oh Jesus. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, oh Jesus. Purihin ka, purihin ka. Yan naman, yes. Oh, Jesus, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Lord God. Yes, kapatid, isigaw mo ang kadakilaan ng Diyos sa iyong buhay. Isigaw mo ang kalwalhatian ng Diyos sa iyong buhay. Isigaw mo ang katapatan, ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Oh, hallelujah, Lord. Thank you, Lord God. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo, O Lord. Sadyang tapat ka sa aming mga buhay. Lord, salamat po sa inyong ginawa sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Tunay nga, O Lord God, ang sino mang nanampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos ay mananagumpay. Kaya kapatid, ikaw ay mananagumpay sa iyong buhay. Oh,
Lord, salamat po. Salamat po, Panginoon. Anuman ang aming pagdaanan sa mundong ito, tagumpay na kami. Anuman ang nararanasan namin sitwasyon sa buhay namin, tagumpay na kami araw-araw sa buhay namin. Dahil ang tagumpay namin ay si Kristo. Dahil, Panginoon, patuloy naming inaangkin, kinikilala ang ginawa ng aming Panginoong Yesus sa aming mga buhay. Lord, we continually acknowledge what Jesus have done for us on the cross. Salamat, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, mananatili kami sa inyong mga salita. Lord, greater is He that is in us than He that is in the world. Kaya, Panginoon, kung mas makapangyarihan ang nasa amin, ano pa ang aming ikakatakot? Ano pa ang aming ipagpapaalala? Kung mas makapangyarihan ang nasa amin, O Diyos. Kaya sa buhay po namin, ipaparada po namin ang tagumpay ni Kristo sa aming mga buhay. We thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. We thank you, Lord, for what you have done for us. We give you praise. We exalt you, Lord God, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Good morning po sa bawat isa. Amen. Isa nga pong isa nga pong tining na hallelujah para sa ating Panginoon. Amen. So yun na po yun. Pwede pong pangalawa. 1, 2, 3. Hallelujah! Amen. Yan po ang sigaw ng tagumpay ng mga victorious and successful Christian because of our Lord Jesus Christ. Amen. Sa buhay po natin, tunay nga na ang tayo ay nakatayo na sa katwiran ng ating Panginoon at lahat ng isisigaw natin ay sigaw ng tagumpay. Kaya nga po si Pastor, tagumpay! Amen. Dahil yan na po yung buhay natin. Ang lahat po ng benepisyo, all the benefits of a Christian is in us. Ang dapat lamang po natin gawin is to unleash the power within through understanding the Word. Dahil ang salita ang magpapahayag at magpapaliwanag sa atin kung ano na tayo at kung sino na tayo sa ating Panginoon. At hindi lamang po yun, even our giving has benefits, have benefits. Di po ba? Nararanasan po ba ninyo yung benepisyo ng pagbibigay ng ating pledge, ng ating LO, ng ating love offering? Sige, marami pong benefits yan. At kung iisa-isahin po natin, no, tatagal po tayo. Pero meron pong tatlo. Una, we honor God. No? Sa kung ano man ang nasa atin, be it our talent, our time, our possessions, when we share it to the ministry of the Lord, we honor our God. Pangalawa po, we grow in dependence to our Lord. No? Hindi sa pamagitan ng ating kalakasan, hindi sa pamagitan ng kung anumang ating tinatamasa, but we grow in dependence to our God.
Amen. Dahil hindi po tayo magkukulang sa ating Panginoon. And third, we become happy in our lives. Meron po ba dito na malungkot kapag nagbibigay? Wala po. The happiest people in the world are not the takers, but the givers. Amen? Hallelujah. Sa ating pong pagbibigay, nag-o-overflow yung laman ng ating puso dahil alam natin, anuman ang ibibigay natin, we do not have a specific amount, but we give according to our heart. Kaya nga po, kung tayo ay nagbibigay according sa ating puso, sa kalalagayan ng puso natin, sa ating Panginoon, masaya po ang pagbibigay. Hallelujah! So tayo po ay manalangin. Father God, we thank you na meron po kaming pagkakataon and for all the blessings to return back to you. Hindi mo ito kailangan, Panginoon, pero ito po ay nagpapakita ng aming pagsunod. Ito po ay nagpapakita ng aming appreciation, Lord God, of all that you have done for us. Ikaw ang unang nagbigay, wala pong manggagaling sa amin. This is an offshoot, Lord God, of the blessings you have given us. Kaya sa umagang ito, bukas ang aming mga puso, Panginoon, may kaligayahan kami at may katapatan po kami sa pagbibigay. At sa aming paghahandog sa inyo, may we be worthy, Lord God, in our giving. All praises and glory only in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. This is our prayer. Amen. Alright, habang nagbibigay po tayo, meron tayong Run for Jesus Youth Fun Run 2026. Yan po ay on March 1 and that is Sunday. Okay, so may call time po na 2:30 p.m. Start po ng 4 o'clock p.m. Whoa-oh, whoa-oh, Ayan. Hallelujah. Wala pong naibigay na papel sa akin. Meron po bang bagong dalo? Or ngayon pa lang po naka-attend sa ating ministry? Okay, wala po. But I would like to welcome po si Ate Arlene. Ate Arlene, Nuna, gaya nandun po siya kasama yung husband niya. Hi, ate, good morning and let's all stand as we greet and welcome one another. Ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin.
Amen. Good morning. Pinapalakas ng loob ko ni Pastor. Amen. Good morning po sa ating lahat. So automatic na po, wag na po kayong magsi-CR. Madali lang to. Amen. Minsan po may napanood ako sa YouTube, isang tao na nag-i-interview sa isang bata. Sabi po niya dun sa isang bata, "What is your dream?" Sabi niya. "Ano ang pangarap mo?" Sabi niya. "Ang pangarap ko," sabi niya, "magkaroon ng $5 billion. Kagaya ng aking ama," sabi po niya. "Bakit?" Sabi nung nag-i-interview. May $5 billion ba ang tatay mo?" Sabi niya. "Hindi, yun din ang pangarap niya," sabi niya. So, it's just a mere word. Hindi siya personal experience. But to us, hindi lamang siya mere word, but it's a personal experience. We experience the goodness of God sa ating buhay. It's personal, hindi siya outside, but it's inside. Kaya kanina po, habang nagsasalita yung ating song leader ni Sister April, natumbok na niya eh. So tapos na po tayo sa message eh. He is with us. He is in us. Yun lamang po eh. Napaka-importante na eh. Na hindi tayo nag-iisa. God is always with us no matter what. Okay? Hindi na po siya nagbabago. At wala nang dahilan para siya ay magbago dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Kagaya po ng sinasabi lagi ni Pastor, hindi na galit ang Diyos sa tao. Hindi na ang kasalanan ay hindi na issue. Bakit? Wala nang dahilan ang Diyos para magalit sa tao. Dahil kay Kristo na ating Panginoon. Bakit mapapahamak ang tao? Dahil hindi niya tinanggap yung kaligtasan na inoffer ng ating Diyos. Yun lamang po. Yun lamang po. Wala sa gawa. Dahil kung nasa gawa, lahat tayo magsisipag gumawa ng mabuti. But it's not. Walang nakaabot sa "For all have sinned and fall short of the glory of God." Walang nakaabot. Si Kristo lamang ang nakaabot. Kaya, hindi na issue ang sin, hindi na galit ang Diyos sa tao, at wala nang dahilan na magalit ang Diyos sa tao dahil kay Kristo. Yan po kaya po, hindi na pa bago-bago eh. Hindi pa bago-bago ang Diyos. He is the same yesterday, today, and forever. Walang pagbabago. Kung mabuti ang Diyos noon, mabuti ang Diyos ngayon, mabuti siya magpakailan pa man. Walang pagbabago ang Diyos. Tayo ang nagbabago, hindi ang Diyos. Ang kabutihan ng Diyos ay mananatili magpakailan pa man. At yan ay nasa atin na. It's already in us. It's already in us. Nasa atin na. Kailangan lamang malaman natin. Okay? Kailangan lamang it's the born again experiences, it's the spirit within us, the perfect spirit, the born again spirit within us. Kailangan lamang yun ang mag-dominate sa ating buhay, not the flesh, but because the spirit is already perfect at hindi na magbabago yan. Amen po ba? Okay, sandali lang po. Last 2 weeks ago po, may napanood si Sister Arlene sa Netflix. Panoorin mo to, sabi niya, yung nag-climb ng Taipei 101. Kung napanood niyo po yun. In-interview po siya. Sabi niya, hindi lamang nung araw na yon, dun yung tagumpay. But years before that, tinitignan niya yung building. At siyempre magpaplano yan. Inside of him is already conquering the building. Sa kanyang kaloob-looban nagtagumpay na siya. Kaya hindi lamang po nung araw na yon, nung papanik siya, doon lamang po yung tagumpay nung nasa tuktok na siya. Years before that, tagumpay na siya. It's already within. Pero tayo mga mananampalataya, the victory hindi pa lamang magtatagumpay, the victory is already in us. Tayo'y tagumpay na. Hindi pa lamang lalakad ka sa tagumpay, kundi tagumpay na. Ang kailangan lamang nito ay lumabas sa ating buhay. Amen?
ang building po na to, bago po ito naging building, nag-start muna yan from nothing, from inside. Wala yan. Ang simento ay mananatiling simento, ang bakal ay mananatiling bakal. Without that inside of you, na para makonstruct ang building na yan, mananatiling walang kabuluhan ang lahat ng bagay yan kung hindi lalabas kung ano yung nasa iyo. Kaya po nag-hire tayo ng engineer eh. Bakit? Para yung vision ng isang tao maging reality. Okay? It's the one thing, yung nasa inside ng engineer na yon. May mga engineer po tayo dito, I know, you know what I'm saying. Kung ano yung nasa inside niya, upang sa gayon, yung client mo maging reality, yung kanyang binivision. It's the inside thing. It's not the outside. Yung nasa iyo. Kaya po tayo mga mananampalataya sa Panginoon, it's already inside of us. Ang tagumpay ay nasa atin na. Tayo ay nakatayo sa tagumpay. Hindi tayo papunta sa tagumpay, kundi tayo ay nakatayo sa tagumpay na. Sa tagumpay ni Kristo na nasa atin. We are already victorious. Hindi ka pa lamang naglalakbay, hindi ka pa lamang papunta sa tagumpay, but we are from victory to victory. Hello. Amen. Tayo ay naglalakad sa tagumpay. Okay? Nakukuha po ba ninyo? We are walking from victory to victory, not towards victory. Amen. Because He is in us, in all things, sabi po ng Romans 8:37, no, in all these things, we are more than conqueror through Him who loved us. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesukristo, na siyang umiibig sa atin, tayo ay higit pa sa mananampalataya. More than conqueror, sabi po niya dito. Ibig sabihin, there is no word na lalapat dun sa conqueror. Higit pa, if there is a good, there is better, there is best. And more than conqueror is mas mataas pa dun sa conqueror. It's more. Kung baga conqueror, you are more than that. Amen po ba? You are more than conqueror. When we say more than conqueror, it simply means wala nang mahirap, we are more than conqueror. Yun lamang. Huwag na nating pahirapan pa. Okay? Huwag na nating pahirapan pa sa ating mga gawa. Huwag na nating pahirapan pa sa ating kakaisip kung ano ang gagawin. It simply says, we are more than conqueror. Walang tawag dito. Alaya pungkay, alayang kondisyon. There is no condition. It simply says, you are more than conqueror. It doesn't say, you are more than conqueror if you do this, you are more than conqueror if you do that. It simply says, you are more than conqueror. Walang mahirap doon. Because Christ is already in us. The conqueror is already the more than conqueror is already in us. Amen po. It's from the inside out. Hindi na po gagawa ang Diyos. It's already in us. Lagi po itong sinasabi ng ating pastor, hindi na gagawa ang Diyos. Because it's already in us. Amen? In Genesis 1:11, and God said, let the earth sprout vegetation, plants yielding seed, and fruits, trees bearing fruit in which is their seed, each according to its kind. Tandaan po natin yon. Each according to its kind on earth, and it was so. Tandaan po natin, according to its kind. In Genesis 1:21, so God created the great creatures of the sea, every living things, with which the water teems and moves about it, according to their own kind, and every winged bird according to its kind. And God saw it was good. Genesis 1:22, and God blessed them, saying, be fruitful, multiply, and fill the earth and the seas. Let birds multiply on earth in its kind. Kaya nga po nung
after the Noah's flood, hindi na nag-create ang Diyos. Because it's already complete. It's already within. It's already within that Noah's Ark, the complete creation of God that will multiply, that will reproduce the earth once again. Hindi sinabi ng Diyos, nagkulang ang baka, may nalunod, dadagdagan ko. Hindi sinabi ng Diyos, nagkulang ang mga manok, dadagdagan ko. It's not. It's the creation in itself. In itself, it's complete. Amen. Kaya po tayo, in itself, Jesus Christ with us is complete. Wala nang gagawin ng Diyos. Nasa atin na, kumpleto. Completus recados. Wala ka nang idadagdag, walang kulang. It's already sufficient, it's already complete. The complete package of the redemption is already in us. Amen po. Kaya nga po, ang Diyos, wag na tayong maghintay na kikilos ang Diyos. Wag na tayong maghintay na gagawa ang Diyos. Dahil gumawa na ang Diyos. You have the power right now. You have the authority right now. Tapos na. It's a done deal. Done deal na, wala nang magbabago. Hindi na magbabago ang Diyos sa kanyang kabutihan. Hindi na magbabago ang Diyos sa iyo. It's already a done deal through our Lord Jesus Christ. It's done. It's finished. Sabi niya sa krus, it's finished. Tapos na. Tapos na ang paghihirap ng tao. Tapos na. It's already finished. Ang gagawin mo lamang, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him will not perish but have everlasting life. Just believe. And that believe ay nagbubunga ng gawa. Doon pa lamang. Hindi sa gawa naliligtas ang tao. Yon ay bunga ng iyong pananampalataya sa Panginoong Hesus. We are not holier than thou. Hindi tayo nagbabanal-banalan. But Christ Himself, ang bunga ng kanyang pag-ibig ay nagbubunga ng gawa. Baligtad dati po tayo Dati naggagawa tayo ng gawa para tayong maging kalugod-lugod sa Diyos. Ngayon, yung pag-ibig niya ang nagbabago sa atin. Amen po. It's already within us. Amen. 1 John 5:4 says, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. In John 4:4 says, ye are of God little children and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. Greater is He that is in you. Nasa atin. It's in us. The greater one is in us. Ako po, laging dito lamang po ako umiikot. Kaya po kung napapansin nyo, pag nagsishare po ako dito, halos dito lang ako umiikot. Ephesians 3:20, now unto Him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Laging in us. It's not from the outside, it's in us. We have that authority, we have that power, we have the redemptive power of Christ in us. Ang kapangyarihan na muling nagpabuhay sa ating Panginoong Jesucristo ay sumasa atin. Isn't that wonderful? Isn't that powerful? Yung kapangyarihan na bumuhay sa ating Panginoong Jesucristo ay sumasa atin. It's in us. So, kung ganon, yes, we are more than conqueror. Amen. We are more than conqueror. Higit ka pa. Nakatayo ka sa tagumpay. Kapag ang tagumpay ay nasa inside, ano mang mangyari sa outside, it will not affect your inside. Ano mang problema, ano mang pagsubok outside, it will not penetrate inside. Because inside of you is already a conqueror. Kamukha po ng aking nasabi kanina, hindi pa lamang nung makita mo yung pagsubok, nung ka pa lamang magtatagumpay.
nang makita mo ang pagsubok, alam mo na ang tagumpay ay nasa iyo na. Hindi pa lamang nung makita mo ang kakulangan sa pinansyal, doon pa lamang papunta ka sa yung pinansyal, but the provision is already in you. Kasakit na pong i-explain. Amen. Provision is already in you. Prosperity is already in you. It will not affect the inside. Amen. Because we have the authority and the victory in us. Victory upon victory, upon victory, upon victory. Alam niyo po yung wave sa dagat? Wala pong tigil yan eh. Pagkatapos ng wave, isa na naman 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 wave. Yung wave, pumapatong dun sa isang wave. Yung isang wave na darating, pumapatong sa isang wave. Yung isang wave na darating, papatong na naman sa isang wave. It's victory upon victory upon victory upon victory upon victory upon victory. Amen. It's the inside. It's the inside. It's the inside. And Jesus Christ is already in us. Amen po. We have already the victory in us. The power of exceedingly abundantly above all that we could ever ask or think. Above and beyond we could ever ask or think. And the power is already worked in us. Nasa atin. Wala sa outside. Wala sa situation. Wala sa kakulangan. Wala sa sakit. It's already in us. It's already in us. It's the power ng ating Panginoong Jesus, ang bumuhay sa ating Panginoong Jesus. It's the same, the power that it is in us. Amen po. Kaya nga po nung nag-feeding po ng 5,000, sabi po ng Panginoong Jesus, feed them. Hindi po sinabi ng Panginoong Jesus, sinabi po ng mga disciples, Panginoon, ang daming tao, paano natin ipipid? Sabi po ng Panginoong Yesus, anong tugon niya? Feed them. Hindi po sinabi ng Panginoong Yesus, okay, I will take care of it, I will feed them. But Jesus says, feed them. May ibig pong sabihin ng Panginoong Yesus. Pero ano po yung naging tugon? Ano po yung naging tugon? Sabi po ni... Sandali lang po. Okay, sabi po ni Philip, it will take more than half year wages to buy bread for each one to have a bite. Half year, pero hindi pa rin, saktong sapat lang. Okay, saktong sapat lang. And another disciples, Andrew, Simon, brother spoke, here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far? Yun po ang tugon nila eh. Feed them, but the response is flesh. It's not in... Bago po ang pangyayaring ito, sila po ay sinend out ng Panginoon eh. Sinend out po sila na to heal the sick, and Jesus gave them power to heal the sick, palayasin ang mga demonyo. But after that event, nag-report pa nga po sila sa Panginoon eh. Napakasaya nila eh. Dahil na-experience nila yung dakilang kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. After that, sinabi po ng Panginoong Yesus, in that feeding of 5,000, feed them. Okay? It's like sinabi ng Panginoong Yesus sa atin, feed them. Nasa atin na. But the response is flesh. So when we always, pag lagi natin tinitignan ng bagay through our 5 senses, we lose the power of the supernatural. Kapag lagi tayong nakatingin sa 5 senses natin, our feelings, our emotion, the eyes, what the eyes can see, what the ear can hear, we lose the power of the supernatural that is already working in us. Ano po yun? Active. Working in us. Active. Kumbaga sa sasakyan, umaandar yan, active, umaandar. Naka-switch. Kaya lang, dapat ka sumakay para lumakad. It's active, it's working. Umaandar yung pananampalataya na nasa atin. It's working.
Okay, but kailangan lumabas lang. And paano natin ito lalabas? Through speaking the Word of God. Ina-utter natin yung salita ng Diyos. Hindi lamang po ito, but it's one way. Isang bagay, speak the victory that is in us at wag ang death. Okay? Speak life. Speak prosperity. Speak healing. Kapag tinanong ka, Brad, kumusta ka? Eto, masakit yung katawan ko. Laging ganun po laging response eh. Kumusta yung trabaho? Ito, pagod, araw-araw. It's like self-fulfilling prophecy. Speak the word of life that is in you. Yun ang natural mo ngayon, hindi na yung natural mo dati. Dati natural mo yung flesh, yung you respond to what you see, you respond to what you hear, you respond to what you feel. But now you respond to what the Word of God is saying, to what is already within in you. Hindi kailangan maging maganda ang paligid upang sa gayon mag-act ka ng maganda. Hindi kailangan puno ka ng pera upang sa gayon masabi mo na you are prosperous. It's inside. Inside. Amen. Minsan po may napanood ako sa YouTube. Siyempre YouTube na tayo ngayon. Alam ko po, yung iba napanood dito, may mga anak po ng mayayaman na kumain sa restaurant. Ngayon, nung bigay yung bill, it's 750,000 pesos. Isang kainan lang po yun, ha? At nag-aagawan kung sino ang magbabayad. Ako na, sabi ng isa. Hindi, ako na. Eto, hindi ako na, sabi ng isa. Imagine, 750,000 nag-aagawan. Sabi po nung isa, ang tatay ko, it's the never-ending ATM. I know you know the story, napanood po ninyo yan. But to us, we have the one who created the earth is in us. We have more than that. More than financial, more than. Amen? Kaya nga po, kapag naging ganun po tayo, that yung what is within us lumabas, mag-aagawan po tayo. Kagaya po niyan, may convention po tayo. Sabi ni Pastor, sabi ni Pastor, itong magiging gastos natin. Sayang, wala si Pastor Edwin. Sasabihin ni Pastor Edwin, ako na. Ang sarap po sigurong tignan nun, no? Ako na. Why? Because the building. Okay, yung building po natin. Ako na. Di po ba? Halimbawa, sasagot si Pastor Francis, ako na, hindi ako na, sabi ni Pastor Edwin. Yung mushroom ko, yung 1 month na bunga, pang 12 months na. Diba? Minsan kasi, nililimit natin ang Diyos sa ating feeling, sa ating nakikita. He can feed the 5,000 with 2 fish and 5, baliktad ba? Tama na. 2 fish and 5 loaves of bread. Siguro po, pag ganyan ang nangyayari, mag-uunahan po tayo. Gagawin natin ang building next year. Ako na. Amen po ba? At, alam ko po, yung mga nag-pledge para sa building, it's saying that you are trusting God more than money. Amen? You are trusting God, the one who is in you. You're trusting God more than what you see, more than what you have, more than what you think, more than what you feel. Because the greater one is already in us. The more than conqueror one is already working in us. We are more than conqueror. We are more than conqueror. We are from victory to victory. Tayo ay nakatayo sa tagumpay. Tayo ay nakatayo sa victory. Walking. Hindi po tayo umaapak sa kawalan. Tayo po ay umaapak sa tagumpay. Ako na. Dahil ang Diyos na siyang source ng lahat ng bagay ay sumasa akin. Ako na. Amen.
Napakalakas ng loob ng mga batang yun. Napakalakas ng loob. Bakit? Because they know who they are. Alam nila kung sino yung tatay nila. Ngayon sa atin, mas dapat maging malakas ang ating loob because we know who God is, the one who created the heavens and the earth is working in us. Amen po. That's why, kapag nag-announce si Pastor, ako na. It's in us. Kaya ako po naniniwala next year, yung building po natin matatayo po natin. This year? Oh yeah, this year. Bakit? Palabasin po natin the one who is in us. Huwag mo nating palabasin kung sino tayo, but the one who is in us, who can do exceedingly, abundantly, above and beyond what we could ever think. It's God Himself. The power that raised Christ from the dead is already working in us. It's so powerful. We must realize that. Ma-realize po natin yon that the one who, the power that raises Christ from the dead is already working in us. It's in us. It's in us. That's why let's speak prosperity, let's speak healing, let's speak abundance in our life. Let's speak bright future to our family. Amen. Because that alone has the power, the power that is working within us. Let us realize, hindi pipitsugin ang binigay ng Diyos sa atin. Hindi basta-basta ang binigay ng Diyos sa atin. Imagine, the power that raised Christ from the dead is working inside of us. Kaya, let's read, pag-aralan po natin ang kanyang salita upang sa gayon, the more we know Christ, the more we know ourselves. Habang nakikilala natin ang ating Panginoong Hesus, lalong nakikilala natin kung sino tayo. Tignan natin wag natin tignan ang Diyos ayon sa ating sariling panukala. Wag natin tignan ang Diyos ayon sa ating sariling pangunawa. Tignan natin ang ating sarili ayon sa panukala ng Diyos. Amen. Wag nating baliktarin. Upang sa gayon, may labas kung sino tayo in the natural, in the spirit. Hindi na po yung flesh yung natural environment natin. It's the spirit. Yun na po ang natural environment natin. We are responding, tayo nagre-respond lagi doon. It's the born again spirit. Because the flesh, hindi po na born again yan. Yung spirit po natin, the perfect, yun po ang na born again. Kaya po, pag na-born again ka, yung itsura mo, yun pa rin. Amen? So, magandang umaga po sa ating lahat. It's too short, but I know may naibahagi po ang Diyos about sa po sa atin. That God, let us realize that God is already working in us. It's active. Active, umaandar. Magandang umaga po. Ay, si Pastor, magandang umaga po.
Amen. Good morning. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Engineer. Alam ko, lahat tayo ay blessed na blessed sa kalitaan ng Panginoon. At tayo pong purihin Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagmamahal, sa kanyang katapatan. Lahat ng bagay ay tunay po siya ang lahat sa ating mabuhay. Sabi po sa Exodus 29, verse 45, maninirahan ako kasama ng mga salita at ako'y magiging Diyos nila. Itong kwentong ito, it's about the tabernacle na pinagawa ng Diyos sa kanila. Pinagawa niya ito para sa kanun po, mula sa malayo, na si Moses lang ang nakakausap niya, ay gusto niya makasama ang mga salita. Kaya siya po'y napagawa ng tabernakulo upang sa kanyang presensya, siya mismo ay mananaon doon sa tabernakulo, the Ark of the Covenant. Amen? Kaya sabi niya, maninirahan ako kasama ng mga salita. Nais ng Diyos na makasama ang buong salita. Hindi lang si Moses, kundi ang kabuuan ng bansang Israel. Magduduel siya, sabi sa English, duel among the Israelites. O, yun po ay simbolo ng darating na Jesus. Kaya po siya ay nagsabi that the word became flesh and He will dwell among us. God with us, Emmanuel. Matthew 1-3. God with us. Yan ang pinaka-ultimate purpose of God, na siya ay mananahan sa kanyang mga anak. Sabi na John 2:21, ang tinutukoy ni Jesus, nung sabi niya, gabayin ko ang templo, at sa noong araw ay tatayo ko muli. Kaya nagtaka mga disciple, paano yung mangyayari yun? 40 years namin tinayo, 40 years tinayo ang templo, o 46 years. Tapos talong araw, tatayo mo, tatayo mo. Ang tinutukoy ni Jesus, sabi ng John 2:21, ay yung kanyang katawan at yan po, tayo yun. Kaya po, dumating na ang panahon na si Jesus, ang Diyos mismo ay nananahan sa atin. That's why we are born of Jesus, born of God. Amen? Tayo na born ngayon. We have now a new life. We are now a new creation. The life of God is in us. Ang buhay ni Jesus, ang buhay ni Diyos ay nasa atin. Nananahan sa atin. What a great blessing. At alam nyo, pag ang Diyos ay nananahan sa atin, at ang Panginoon, ang Diyos, nung siya na gusto niyang manirahan sa Israel, bakit? Ayos niya magkaroon ng personal relasyon. Personal relationship. Kasi gusto mo karoon ng personal ugnayan sa kanila. Ano pa? Gusto niya magkaroon ng communal relationship. Communal. It's a community. Kaya, ang buhay natin, buhay ng mga salita, hindi sila individual, hindi sila isolated. Bilang individual. Ang Diyos ay individual lamang. Isa lang ang pinagpala, isa lang ang blessed, isa lang ang dalawang blessed, dalawang blessed. Hindi po, lahat. Communal blessing, communal relationship, ang lahat ay binigyan ng pagkataon para siya makausap, makaraig, makasama. It's a community. That's why we need fellowship. Kailangan natin fellowship. Hindi tayo pwede mag-isa. Amen? Hindi tayo pwede mag-grow. Nag-iisa lang. Kunti kahit community. We need each other. That's the purpose of God. Bakit siya nanirahan sa mga salita? Ano pa? Gusto niya magkaroon ng intimate relationship. Intimacy. Karoon siya ng malalim na koneksyon. Malalim na relasyon sa mga salita. Amen? Gusto niya maranasan. Gusto niya maranasan siya, sa buhay. Pangatlo, magkaroon siya ng covenantal relationship. Covenantal. But meaning, siya nag-establish ang relasyon na kung saan ay nais niyang
ma-establish sa buhay ng mga salita ang promises niya, ang mga pangako niya, ay gagawin niya sa buhay nila. Ang covenantal hindi po nakasalalay sa tao, kundi nakasalalay sa Kanya. Ang Kanyang kalikasan, mahal, pala, mabuti, yun ang Diyos. Share kanyang buhay kung sino siya. That's why gusto niyang manirahan. That's why you and me dwell in us. Yun ang gusto niya. Magkaroon siya personal na ugnayan sa'yo. It's a personal, communal. Yung hindi lang isa, dalawa, kundi lahat tayo pinagpala ng Diyos. At ang pagpala natin, kanyang covenant, hindi ang patrilyar. Ang pagpapala natin ay ang Diyos. Our God, sabi nga ng Jesus, siya ang pinagmula ng buhay. So, when you have God, you have life. And you have life, then ang Panginoon, ang siya may likha ng lahat, ang lupa, siya may likha ng lahat. So you have everything. Because of God, because of Jesus. You are born now, who you are in Christ. Hello. Kaya siya po ang blessing natin. Hindi material. Siya ang blessing natin. Siya ang inheritance natin. Romans 8:17. Tayo ngayon ay mga tawag bana na kasama ni Kristo. At amina natin ay hindi material. Lagi nating isip, mamanayin. May tagban. Kung natin sinisip material, higit pa sa material. Higit pa. Kapag nasa Diyos ka, nasa Diyos at sa iyo ang Diyos, ikay tawag manak lahat ng spiritual blessing. Ang lahat ng Kristo, lahat ng nasa Diyos ay sa iyo. And it is not material. Ang material ay bunga lamang. Bunga lamang yan. At kung meron kang Diyos, meron kang lahat. Kung ang kanyang anak binigay niya, sa Romans 8:2, kung kanyang anak binigay niya, ano pa ang hindi kayang bigay? Yung pong, ano pa ang hindi kayang bigay? Sa English, freely give yan. Freely give. Everything. Lagi natin yan si freely. No, emphasis natin, ang Diyos, dahil siya ang giver. Hindi mo yung gifts, ang siyang ating ninanais, dahil ang giver, kapag siya ang nasa atin lahat. Kapag mga gifts ang ating wala tayong giver. Gifts lang. Pero kapag giver ang nasa atin, ang Diyos, nasa iyo ang lahat. Kaya we rejoice, we victorious, we are blessed, we are victorious, we are inherited everything because of God, not because of material things. Amen? Eh, sabi ni Jesus, nasa atin na. In us, is Emmanuel. Hallelujah. Kaya po, walang ilaw. Tayo po lahat ay tunay na pinagpala. Hindi po nakabasa, pinagpala tayo. Ano man ang ating kalagayan, may sakit ka, wala ka, may pera ka, wala ka pera. We are blessed. We are all healed. We are all, everything in life. Our foundation, our life is God. Amen, palakpan natin pa naman. Hallelujah. Siya ang buhay natin. Siya ang lahat sa ating buhay. Kaya po, ngayon po nalilinawan, ang siyang source, siya ang lahat sa ating buhay. Kaya po mga kapatid, siya ang sinasabi ng Bible. Siya. Kaya po yung all blessings upon me. Siya. Siya po ang lahat. Kaya po, we are born in Christ. That's our life now. Hindi po yung buhay natin sa panlabas. Ang buhay sa panlabas, ay yung buhay sumusunod lang. Pero ang buhay natin yun, ayun po ay ang Diyos. Ang Diyos, ating mga buhay, sa ating mga buhay yun. Siya, meron tayong bagong buhay. Doon tayo mag-concentrate. Kaya po, sama-sama tayo mag-exercise. Sabi niya, 1 Timothy 4:8, physical exercise profit. Maraming mga nag-walk kayo, maraming na mag-run ngayon. Kaya yung ating youth, mag-run for Jesus. Alam niyo, conscious ng mga tao yung kinakain. Amen? Well, conscious of health. Yes, mabuti yan, sabi ng Bible. But, sabi niya, higit na mabuti ang spiritual na exercise. What we need to exercise our spiritual things, our life most profitable now and forever. Ang exercise, naulang siya. Naulang.
hindi siya problem. But when you have the spiritual exercise, by communication, prayer, Word of God, ang communication natin, ang prayer natin, hindi po yung hihingi. Ang prayer natin, yung lining our hearts sa kung sino siya. That's our prayer. Ang prayer natin yun. Amen? Yung purpose niya. Kung bakit siya naparito. Ang nakanyang layo, kung bakit siya naparito. Yun po ating prayer. Kung ano siya sa Bible. That's our prayer. Because everything is in us. Because Christ is in us. Philippians 2:12. Work out your salvation. Work out natin. Ano work out natin? Di para baligtas, hindi. Work out natin. Kung nasa atin. Kung saan ang Espiritu ng Diyos ay nagsasabi sa atin kung sino tayo. Sa ating Espiritu. The Spirit of God bear witness that who you are. That you are a child of God. So we need to continue to exercise. We'll continue to work out. Na maintindihan natin kung sino tayo ngayon. Anong buhay natin ngayon. Ang ating Espiritu ng Diyos ay nagsusalta sa ating Espiritu. Hindi sa ating intellectual, kundi sa ating Espiritu. At sa kanyang salita, kasi ang ating prayer, ay napapatunayan natin, nalaman natin kung sino tayo. At alam nyo, ako po ngayon, tuloy pong nakikita ko, nalalaman ko kung sino ko. Habang patuloy kong pinag-aralan, nasalitaan pa naman, habang nakikinig ko sa salita pa naman, hariin ng preaching, tuloy po nakikilala kong tulubusan kung sino ko yun. Talaga nakikita ko ang liwanag, ang pag-asa, kung ano ang buhay ko yun, ang magandang kinabukasan ng aking buhay. Tunay nga po, ako ay pinagpala dahil kay Kristo, dahil si Kristo ang aking pagpala, ang Diyos ang aking pagpala, ang Diyos ang aking pamana sa aking buhay. Amen? Yeah. Woo! What a great blessing. What a great privilege that we have. Amen? At sabi nga po na Exodus chapter 14, verse 15, sabi niya, basahin niyo sa bahay niyo kung mga sinasabing verse. Sabi ng Panginoon kay Moses, bakit tayo humingi? Dahil ang mga Egypto ay lumulusob. Merong Red Sea, nakapalaking dagat. Paano sila ngayon? Nagkakomplain mga Israel. Ba't kasi inalis mo po kami sa Egypto? Amen? Ba't inalis mo po kami? Saan doon na kami mamatay? Pero hindi dito. Mamatay kami dito. Walang wala. Ang sabi ng Diyos kay Moses, Moses, sabi mo sa mga salita, huwag kayong humingi sa akin ng humingi. Kundi, kayo magpatuloy, lumakad. Napakahirap at lumakad ka doon sa dagat. May dagat eh. Kaya sa mga kapatid, nung sila lumabang, nahahati ang dagat. Hindi po, nahati muna bago lumakad. Hindi po, nandiyan ang dagat at sila lumakad. At lumakad sila, doon nahati. Kaya sabi ni Jill, unay nga po, di pa kumilos ang Israel, sila'y tagumpay na. Kaya po sila umakbang. Kapag naniniwala ka, hakabang ka. Pero kapag hindi ka naniniwala, hindi ka hakabang. Kasi nanggagaling sa paniniwala ang makabang. Nandiyan ba kayo? Hindi habang muna bago maniwala. Kundi kailangan ka maniwala. Nung maniwala sila, yung sila. Nung maniwala, ang dalawa, si Caleb at si Joshua, na sila manalo, pero di pa sila naglaban, pero nanalo sila. Sa mga giants, pero mga 10 spies, ay hindi natin kaya. Kaya di sila umakbang. Pero yung naniniwala, ay makabang sila. Pero may kalaban yan, ha? Pero alam nila, na kininiwala sila, dahil sila nagtagumpay na. Dahil si Kristo ang magtatagumpay. Kaya nga, yung pong Ephesians 14, nung makabang masalita, nahati ang dagat. Oh, hello, nandiyan kayo. Nahati ang dagat. Alam mo, sabi ng ako ang lalaman sa inyo. Nung sila po yung naglalakad na sa dagat, sa
Ito yung lupa, ito yung dagat, sa lupa. Nung nasa lagitnaan, ang ulap nasa harapan ay may liwanag, may madilim. Pero sa gitna na ang mga gitna na ang silita at ang mga Egyptian soldiers, may umarang sa kanila na ulap at naging madilim ang lugar nila. Kahit di nila alam kung nasaan ang mga Egypto. At alam niyo, natalo ang silita dahil sa Diyos. Hindi, natalo ang mga Egyptian, hindi silita. Natalo ang mga silita, hindi dahil sa silita, kundi dahil sa Diyos. Kaya kapatid, ang Diyos ang sa lumaman sa atin. We are already victorious. Gumawa na siya. Kaya kailangan natin patuloy mag-exercise para kung gaano kayaman, kalawak, ang biyaya, ang pagpala, ang buhay natin kay Kristo ngayon, ay sama-sama tayo makinig, sama-sama tayo, communal relationship, na tayo po ay mapalakasan. Sabi ng Hebrew 10:25, bilang mga anak ng Diyos, para makakita natin that who we are, kung sino tayo, or how blessed we are born of God and born to overcome. Yan po tayo. Born of God, born to overcome. Amen? Hindi ka talunin, hindi ka defeated. Bakit ka? Kasi ang Diyos ay nasa iyo. Hindi dahil kay nagtagumpay sa problema, nagtagumpay sa sakit, kaya ka nagtagumpay. Hindi. Dahil si Diyos, ang Panginoon, ay nagtagumpay na. I have overcome the world, sabi niya. I have overcome the world already. Kaya po rin po, salamat po, Engineer. Bigyan mo ko oras para mag-share. Tama na. God bless you. Tama na. Okay. Amen. Let's all stand. Let's give praise and glory to God. Ipalakpan natin, Panginoon. At sabihin natin, 1, 2, 3. Tagumpay! 1, 2, 3. Tagumpay! Amen. Hallelujah kay Kristo. Kaya isipin natin, pag siguro natin tagumpay, ay ang Panginoon, tagumpay. Ang Panginoon nasa puso natin. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, chorus sa ating katapatan. Amen. Oh, Diyos. Yes, Lord. Tunay, Panginoon. Tunay, ikaw, dakila. Salamat, Panginoon. Sa dakilaan mo sa aming buhay. Unay po, hindi ka naman mayambig sa ng bagay. Napakapalad namin at dakila, Panginoon, ang buhay namin dahil sa iyo. Ay, Lord, patuloy na namin maunawan, maintindihan kung sino kami. Lord, salamat Panginoon. At ang aming pagkaintindi sa iyo, ang mga bagay na magbibigay ng buhay sa amin, patuloy kami ng hakbang na may katagumpay dahil tagumpay na kami dahil kay Kristo. Kaya Lord, salamat po sa kayong ginamit sa buhay ni Edgar,
tayo katulad din sa kanyang sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa. Lord, salamat po. Salamat buhay. Salamat po, O Diyos. Mabuti sa amin na hindi lang ilan, isa ang pinagpala. Kami lahat para dahil kami ay nakasa iyo. Lord, we are blessed who we are in Christ. That who we are in the flesh. Hindi kami kung sino kami in the flesh sa labas, kundi kung sino kami sa loob. We are blessed, Lord. We are blessed. We are prosperous. We have everything, Lord. Lord, salamat po, salamat po, napakabuti mo, Panginoon, na hindi man lubos na maunawa na aming kaisipan. Hindi man lubos na aming maintindihan na ito totoo, pero ito totoo, Panginoon. Too good to be true, but it's true, Panginoon. How blessed we are. More than that we ask, or more than that we give pa sa aming inisip, Panginoon. Ay kami pinagpala. Kami binayan mo, kami binagdakila, Panginoon, dahil sa iyo. Ala, Lord, napaka-mangga ang buhay namin dahil sa iyo. Ay, Lord, kami namangha-mangga. At kami na-overwhelmed. Kami punong-puno, Panginoon. Kung sino kami. Talagang lubos ang aming pasalam. Papuri sa iyo. Panginoon, parangal sa iyong pangalan, Panginoon. Everything, Panginoon, is already done. Done everything. Lord, salamat, Panginoon. Pinupuri kami, pinasalamatan. Sana ng mga narakas Espiritu Santo. We all say, Amen. Amen. Hallelujah. God bless you po. God bless po.